Hi everyone! So for today, gusto ko lang i-share sa inyo on how I help my daughter regulate her emotions or kung paano ko siya tinuturuan kapag nagme-meltdown siya. Itong question na to is lumabas after I posted my vlog about meltdown sa aking Facebook page. Ayan. So you still need to double check po with your DevPed or your OT what might work for your kid. Kasi sa amin, ang unang advice sa amin no, na kapag nag-meltdown, ang anak ko is pabayaan mo lang muna siya dyan, hayaan mo siyang umiyak and then eventually is titigil din. After numerous meltdowns, parang nafe-feel ko na ang haba, long playing yung pagme-meltdown niya and hindi na siya shorten, parang umiiyak lang siya ng umiiyak dyan hanggang sa mapagod. And parang para sa akin as a mommy, hindi ganun yung style na parang gusto ko. And that's when I started observing yung behaviors niya. Hindi ko po kinokontra yung DevPed namin ha, kasi sa ibang bata, nag-work talaga yung DedMa. I think dun sa anak ko just so happen na talagang hindi nag-work sa kanya yung ganon. So parang at that moment na nagme-meltdown siya, ako kasi yung nandun. So parang I know better dahil nakikita ko or no-observe ko yung mga behaviors na inilalabas niya habang nagme-meltdown siya. So may mga times no na pag nagme-meltdown yung anak ko, let's say after 5 to 10 minutes niya umiyak-iyak at maglupasay, hihilahin niya yung kamay ko, ganyan, hihilahin niya, ilalagay niya sa dibdib niya, ganyan. So parang okay, na-gets ko, it's a learning point for me na parang gusto niya yung may touch, ganyan, yung hinahawakan. So ang ginagawa ko pag nagme-meltdown siya is gaganyanin ko yung likod or are you okay, ganyan. And then, hindi rin nag-work sa anak ko yung very mataas ang boses or yung very firm yung tone. Parang feeling ko, mas nasasaktan siya. Mas gusto niya yung mga calming words, yung mga soothing ang tono ng pananalita mo para mas kumakalma siya sa loob. Ayan. So, pag nagme-meltdown siya, gagawin ko is gaganyanin ko yung likod niya. Sabihin ko, oh, what happened? Anong nangyari? May mali ba tayong nagawa ngayong araw na to? Ganyan. Ang gagawin niya sa akin at first is hahawiin muna niya akong ganyan. Gaganyanin niya yung kamay ko. Kasi ginaganyan ko. Okay, another learning point for me kasi kakaiyak pa lang niya. So, ang ginagawa ko is hinahayaan ko munang ilabas niya yung emotions niya. And then, pag nanonotice kong medyo humihina na ng konti, saka ko lang siya gaganyanin sa likod. Pero all throughout na umiiyak ang anak ko, nandun lang ako sa tabi and nagsasalita ako in a very calm manner. Hindi ako nag-firm ng tone. Unlike ngayon na mas malaki-laki na siya, kumbaga hindi rin ako galit. Ang sinasabi ko lang is, I'm just here. What happened? May nagulo ba sa routine natin? Na may sumobra ba sa sensory overload mo? Mga ganyan. So nagsasalita ako para naririnig niya at nalalaman niyang nandun pa rin ako sa tabi niya. Ang pinakamahirap na meltdown is pag inabutan kayo sa labas kasi kami dati, merong mga times na inaabutan kami sa mall. Ang tendency is naglulupasay talaga yung anak ko sa floor. Hindi naman po siya humihiga. It's more on sipa-sipa sa floor, ganyan. So, ang ginagawa namin mag-asawa is tinatabihan namin siya, uupo din kami sa floor para tatlo kami nakaupo. Ang tendency is, syempre, yung ibang taos mapapatingin po dahil it's out of the usual and that's okay. Hindi naman ako sensitive sa mga napapatingin na ganon. Pero pag medyo tumatagal na, ang ginagawa ko is, shh, ginaganyan ko parang ganon. So parang it's just an acknowledgement to them na I know what's happening, it's under control, it's under my control, so okay, alis na po kayo, parang ganyan. Hindi rin naman ako nagtataray noon. Gusto ko lang talaga ng acknowledgement na ako na pong bahala, okay lang, parang ganyan. So ang nangyayari is nagagawin sila, ganyan. Hanggang sa aalis na sila. Parang iniisip ko lang na way ko yon na gawan ko siya ng paraan instead na ma-offend ako. Parang gano'n na lang, gano'n na lang ako sa ibang tao. And it works. So far, nag-work siya. Ayun. So, yun, going back, mahirap kapag ka sa mall or sa labas ka inabutan kasi mas maingay yung paligid. Mas matagal siyang kumalma. So, pag nasa mall, mas minamadali ko siya. Ang sinasabi ko is, mommy will count 1 to 20 and then by the time na I reach 20, you should stop na and then let's go na. Ganyan. Most of the time, not most of the time, hindi talaga nag-work yung 1 to 20. I will count another 20, anak, hindi pa okay, meron pang masama sa loob mo, sige, mommy will count another 20 again, and then let's go na. And then doon na ako may mga massage, ganyan. So, mixed, kumbaga, ng haplos ng pagmamahal, sabi nga nila, with kalmadong tone and really more understanding. And you need to protect your kids, lalo na pag nasa mall. Kasi nga yun, mas maingay, mas maraming
kahit sila nakikita nilang maraming tumitingin sa kanila, the more that we need to protect them. So, mas minamadali ko pag nandun. Pag nandito naman sa bahay, like last year ng 2022, so we are glad na lahat po ng meltdowns niya is nandito kami sa bahay 3 to 4 times on. Ang nangyayari is aakyat siya sa kwarto, tapos magtatalokbong siya ng kumot or una, tapos doon siya iiyak. And the same na yung alam na naming mag-asawa yung gagawin, natatabihan lang muna namin siya, o bakit ka sad? Anong nangyari? May kulang ba? Anong hindi mo nagustuhan yung food? Kung ano-ano yung sinasabi namin sa routine niya, ganyan. Tapos, ayun, 1 to 20 ulit count, and nagiging okay siya. So, co-regulation, yung gusto or what works for my kid. Now, another important thing is, kailangan alam natin yung ano yung nagtitrigger sa mga anak natin. Like sa amin, we are very focused on yung sa routine niya, what makes my daughter happy. And syempre, since very sensorial yung anak ko, kung ano yung mga seeking behavior and avoiding behaviors niya sa kanyang sensory. Yun yung mga bagay na tinitignan namin. I'm not sure kung napanood nyo na yung It's Okay Not to Be Okay and yung isang K-drama na Attorney Woo na merong mga pinakita doon na dysregulation ng emotions. And I think that's very, very true to life kasi meron akong mga nakitang ganun sa anak ko in the past. Na yung pagka nagkasabay-sabay yung busina, tas biglang may iniisip siyang kailangan niyang gawing activity, nagsisensory overload siya. So, napaka-importante nun. Lagi nilang sinasabi or lagi niyo naririnig sa iba na, bakit? Anong nag-trigger? Bakit siya nagwala? Ganyan. Even sa typical na tao, di ba, may tinatawag tayong ganun, anong nag-trigger? It's also the same with our kids with autism na may triggers yan. Merong ibang parents na, especially yung bago pa po sa journey, ang sasabihin nila is, wala, bigla-bigla na lang nag-iyak-iyak, bigla na lang nagwala, ganyan. Yes, possible na that day, wala siyang triggers, pero past few days, may mga naipon na maliliit na triggers. Yun, tanungin nyo sa, sorry, tanungin nyo sa OT nyo kung possible na mangyari yun doon sa anak nyo, especially if your kid is very sensorial. Kasi merong sensory overload na tinatawag, meron din seeking behaviors, mga ganyan. Sa susunod na vlog ko, i-share ko naman sa inyo yung mga signs na nakikita ko sa anak ko kung medyo feeling ko is mag-meltdown siya. Nabanggit ko doon sa last vlog ko na this 2023, wala pa siyang meltdown, pero I'm expecting a big one na meltdown kasi meron akong mga nakikitang signs. Ayun. So, next vlog ko na lang i-share yun. If you have questions, leave your comments below. Yun lang. Thanks. Bye-bye.